Ukraine, umangat at pinahiya ang Russia. Sa gitna ng patuloy na sigalot sa pagitan ng Ukraine at Russia, ay isang bagong kasunduan ang umusbong na maaaring magpabago ng takbo ng digmaan. Sa ilalim ng ceasefire na itinulak ng United States ay muling bumalik ang suporta ng Amerika sa Kyiv. Ngunit kapalit nito ay isang matinding hamon, ang pagpayag ni Vladimir Putin sa kasunduan. Pero sa kabila ng diplomatikong pagsisikap ay nananatiling mataas ang tensyon at ang hinaharap ng rehiyon ay nakasalalay sa kung sino ang unang kikilos, kapayapaan o panibagong digmaan. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Sa isang nakakagulat na pag-ikot sa diplomasya, ang United States at Ukraine ay nagkasundo sa isang kasunduan na maaring magpuwersa kay Putin na kumilos. Noong March 11, 2025, matapos ang higit 8 oras na pagpupulong sa Jeddah, Saudi Arabia, ay tinanggap ng Ukraine ang mungkahi ng United States para sa isang 30-day ceasefire. Bilang kapalit ay ibabalik ng United States ang military support at intelligence sharing sa Ukraine na naunang ipinahinto matapos ang hindi magandang pagtatapos ng pulong ni na Pangulong Donald Trump at Pangulong Volodymyr Zelensky noong huling bahagi ng February sa White House. Ang kasunduang ito ay naglalayong magbigay daan para sa mas malawak na usapang pangkapayapaan at posibleng wakasan ng matagal ng digmaan sa rehiyon. Subalit ang tagumpay ng tigil putukan ay nakasalalay sa pagtanggap ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia. At noong March 18, 2025 sa isang tawag kay Pangulong Trump ay pumayag si Putin sa isang 30 days na paghinto ng pag-atake sa mga energy facilities, ngunit tumanggi sa isang ganap na tigil putukan at hinihingi ang pagtigil ng lahat ng tulong militar mula sa ibang bansa sa Ukraine. Sa kabila ng limitadong pagsang-ayon ni Putin ay nagpapatuloy ang mga pagsisikap na itulak ang isang mas komprehensibong kasunduan. Inaasahang magpupulong muli ang mga delegates ng United States at Russia sa Jeddah, Saudi Arabia sa March 23, 2025 upang talakayin ang mga detalye ng posibleng tigil putukan. Samantala patuloy ang mga pag-atake sa iba't ibang bahagi ng Ukraine na nagdudulot ng pangamba sa mga sibilyan at nagbabanta sa mga critical infrastructures. Ang mga leader ng Europe kasama si Prime Minister Keir Starmer ng United Kingdom ay nananawagan ng mas matinding pressure sa Russia upang tanggapin ang ceasefire at magbigay ng mga long-term guarantee sa seguridad ng Ukraine. Sa nasabing pagpupulong, sa halip na dumalo ng personal, ay parehong nagpadala ng mga kinatawan ng dalawang leader upang maiwasan ang posibleng alitan na maaaring makasira sa mga negosasyon. Ang delegasyon ng Ukraine ay pinangunahan ni Andriy Yermak na pinuno ng opisina ni Zelensky kasama sina Minister of Defense Rustem Umerov, Minister of Foreign Affairs Andriy Sybiha at Colonel Pablo Paliza ng opisina ng Pangulo. Samantala, ang United States ay kinatawan ni na Secretary of State Marco Rubio at National Security Advisor Mike Waltz. Ayon kay President Zelensky, sakop ng tigil putukan ng lahat ng aspeto ng digmaan sa Ukraine. Kung papayag ang Russia ay titigil ang mga pag-atake gamit ang misil, drone o bomba hindi lamang sa Black Sea kundi pati na rin sa buong linya ng labanan. Gayun din isang mahalagang bahagi ng kasunduan ang pagbibigay ng United States ng access sa mga mahahalagang mineral ng Ukraine na isang bagay na matagal nang hinahangad ni Trump sa kanyang pakikilahok sa mga negosasyon para sa kapayapaan sa digmaan sa Ukraine. Pero sa kabila ng mga positibong hakbang na ito ay nananatiling hindi malinaw kung tatanggapin ni President Vladimir Putin ng Russia ang kasunduan. Ang mga susunod na hakbang ay nakasalalay sa tugon ng Russia sa kasunduang ito. Habang umaasa ang United States at Ukraine na ang tigil putukan ay magiging unang hakbang patungo sa mas matagalang kapayapaan, ang bola ay nasa korte ni Putin ngayon. Ang kanyang desisyon ay magkakaroon ng malaking epekto hindi lamang sa future ng Ukraine at Russia, kundi pati na rin sa pandaigdigang diplomasya at seguridad. Subalit sa kabila ng mga naunang ulat tungkol sa posibleng kasunduan sa pagitan ng United States at Ukraine hinggil sa mga mineral ay wala pang final na kasunduan na naisasagawa. Gayunpaman ayon sa isang pahayag na inilabas pagkatapos ng pagpupulong sa Jeddah ay parehong sumang-ayon ang mga pangulo ng dalawang bansa na tapusin ang isang komprehensibong kasunduan para sa pagdevelop ng mga kritikal na mineral ng Ukraine sa lalong madaling panahon.
Sa katunayan, ang naturang kasunduan ay magbibigay daan sa United States na mamuhunan sa pagkuha ng mga mineral na yaman ng Ukraine na maaaring magdulot ng direktang kita para sa United States at magbigay ng seguridad sa pamamagitan ng presensya ng mga Amerikano sa Donetsk at iba pang lugar sa Ukraine na tinarget ni Putin sa kanyang pagsalakay. Gayunpaman, ang dalawang pinakamalaking deposit ng lithium sa Ukraine ay kasalukuyang nasa ilalim ng kontrol ng Russia sa rehiyon ng Donetsk na maaaring maging hadlang sa mga plano ng United States na mamuhunan sa mga mineral na ito. Bukod sa usapin ng mga mineral, ay tinalakay din ng mga opisyal mula sa parehong panig ang mga hakbang sa pagtulong bilang bahagi ng nagpapatuloy na proseso ng kapayapaan, kabilang ang palitan ng mga bilanggo ng digmaan, pagpapalaya ng mga detained civilians, at pagbabalik ng mga sapilitang inilipat na Ukrainian children. Ang puntong ito ay lalo nang mahalaga para sa Ukraine dahil noong July 2023 ay sinabi ng Ukraine na ang Russia ay sapilitang pinaalis ang higit sa 700,000 ng kanilang mga anak mula sa kanilang mga tahanan at ginawang mga Russian citizens. Sa Russia ay maaaring sila ay ma-brainwash upang maniwala sa propaganda ni Putin tungkol sa Ukraine na nawawala ang kanilang Ukrainian identity sa proseso. Nais din ng Ukraine na maibalik ang mga batang ito, kasama ang libu-libong iba pa na maaaring sapilitang inalis mula sa bansa mula noon. Gayunpaman ay may mga aspeto ng digmaan na hindi saklaw ng iminungkahing tigil putukan. Ang pinagsamang pahayag ay walang binanggit tungkol sa teritoryo. Sa kasalukuyan ay sinasakop na ng Russia ang humigit kumulang 20% ng teritoryo ng Ukraine, kabilang ang mga pangunahing rehiyon ng Donetsk, pati na rin ang malaking bahagi ng timog ng bansa. Ito rin ay maaaring maging problema para sa United States at sa kanilang mga ambisyon sa mga mineral, dahil ang dalawang pinakamalaking deposit ng lithium sa Ukraine ay nasa ilalim na ng kontrol ng Russia sa oblast ng Donetsk. Samantala, patuloy pa rin ang mga pagsisikap na maibalik ang mga batang Ukrainian na sa pilitang inilipat sa Russia. Ang Yale Humanitarian Research Lab ay nagdokumento ng mga kaso ng mga batang may edad mula 4 na buwan hanggang 17 years old na inilipat sa Russia. At marami sa kanila ay may mga pamilyang naghahanap sa kanila sa Ukraine. Ang mga aksyong ito ay itinuturing na paglabag sa international laws at nagdulot ng pagkondena mula sa iba't ibang global organizations. Sa isang articles noong December 2024 na inilathala ng Atlantic Council ay isang mahalagang punto ang itinampok. Ito ang posibilidad na wala talagang balak si Pangulong Vladimir Putin na makipagkasundo para sa kapayapaan. Sa halip ay lumilitaw na ang kanyang tunay na layunin ay hindi lamang basta panatilihin ang kontrol sa ilang bahagi ng Ukraine, kundi tuluyang wasakin ang bansa at burahin ang kanyang kalayaan bilang isang malayang estado. Matagal nang kinukwestiyon ni Putin ang pagiging lehitimo ng Ukraine bilang isang bansa at sa loob ng maraming taon ay ipinapakita niya ang paniniwala na isa lamang itong artificial na estado na dapat ay bahagi ng Russia. Ang ganitong pananaw ay bumubuo sa pundasyon ng kanyang patuloy na agresibong pagkilos laban sa Ukraine. At kung totoo ang teoryang ito, ay nagiging malinaw na anumang usapan ukol sa ceasefire o kasunduan sa kapayapaan na hindi nagbibigay kay Putin ng ganap na kontrol sa Ukraine ay maaaring maging isang walang saysay na usapan. Walang halaga ang negosasyon kung ang isa sa mga pangunahing partido ay may layuning hindi lamang limitahan ang kalayaan ng kabila, kundi tuluyang sakupin ito. Samantala, ang posibilidad na ito ay higit pang pinagtibay noong February 12, 2025 nang maglabas ng isang matinding pahayag si Dmitry Peskov, ang tagapagsalita ng Kremlin. Sa kanyang pahayag ay idinin niya na kailanman ay hindi naging bahagi ng usapan ng Russia ang pagpapalitan ng teritoryo bilang bahagi ng anumang kasunduang pangkapayapaan o tigil putukan. Aniya, ito ay imposible. Ang Russia ay hindi kailanman tinalakay at hindi kailanman tatalakayin ang paksa ng pagpapalitan ng teritoryo nito. Ang ganitong matigas na paninindigan ng Kremlin ay malinaw na nagpapahiwatig na ang Russia ay hindi kailanman papayag sa anumang kasunduan na may kaugnayan sa teritoryo, kahit pa ito ang magiging susi sa tunay na kapayapaan sa rehiyon. Dahil dito ay hindi na nakapagtataka na wala man lang binanggit sa pinagsamang pahayag ng United States at Ukraine tungkol sa usapin ng teritoryo. Hindi ito aksidente o isang bagay na nakaligtaan sa dokumento dahil ito ay isang sinadyang hakbang upang hindi magkaroon ng mas matinding hadlang sa kasalukuyang negosasyon.
Subalit habang itinuturing ng United States na ang bahaging ito ng kasunduan ay maaari pang pag-usapan sa hinaharap, malinaw na sa panig ng Russia ay hindi ito kailanman magiging bahagi ng anumang kompromiso. Ang pagtanggi ng Russia sa anumang pag-uusap tungkol sa teritoryo ay may malawakang epekto hindi lamang sa mga direktang partido ng digmaan, kundi pati na rin sa pandaigdigang diplomasya. Una, ito ay may direktang impluwensya sa hinaharap ng mga rehiyon tulad ng Luhansk, Donetsk, Zaporizhia at Kherson, mga teritoryong kasalukuyang hawak ng Russia at tinuturing nitong bahagi ng kanilang soberanya. Mahalaga ang mga rehiyong ito hindi lamang sa strategic assault kundi pati na rin sa yaman ng likas na mineral ng Ukraine. Ilan sa mga pinakamalalaking deposito ng lithium na isang napakahalagang elemento sa paggawa ng mga battery at iba pang technological equipment ay matatagpuan sa mga rehiyong ito. Kung patuloy na igigiit ng Russia ang kanilang kontrol sa mga nasabing teritoryo, ay hindi lamang nito pinipigilan ng Ukraine na makinabang sa sariling likas na yaman, kundi naglalagay rin ito ng malaking hadlang sa anumang plano ng United States na mamuhunan sa industriya ng pagmimina ng Ukraine. Bukod pa rito, ang patuloy na okupasyon ng Russia sa mga teritoryong ito ay may malawakang epekto sa pandaigdigang seguridad. Sa bawat araw na tumatagal ang tensyon sa rehiyon, ay patuloy din ang kawalang katiyakan sa merkado ng enerhiya at ekonomiya ng Europe. Dahil dito, ang mga kaalyadong bansa ng Ukraine, kabilang ang United States at iba pang miyembro ng NATO, ay lalong napipilitang maghanap ng mas epektibong estratehiya upang mapanumbalik ang katatagan sa rehiyon. Dagdag pa rito, isa pang mahalagang aspeto ng kasunduang ito ay ang kawalan ng direktang seguridad na ibinibigay ng United States sa Ukraine bilang bahagi ng 30 days na tigil putukan. Ayon kay US Vice President J.D. Vance sa isang panayam sa Fox News noong March 3, kung gusto ninyo ng tunay na seguridad, kung nais ninyong matiyak na hindi na muling sasakupin ni Vladimir Putin ng Ukraine, ang pinakamabisang paraan ay siguraduhin na may pangmatagalang interes ang Amerika sa ekonomiya ng Ukraine. Dito pumapasok ang usapin tungkol sa mineral. Para sa United States, hindi na kailangang magpadala ng mga sundalo upang protektahan ang Ukraine kung may mga Amerikanong manggagawa na naroroon na. Sa madaling sabi, ang pagkakaroon ng presensya ng mga Amerikanong negosyante at manggagawa sa Ukraine ay maaring maging isang hindi direktang paraan ng pagbibigay ng seguridad dahil mahirap para sa Russia na atakihin ang isang lugar kung saan maraming mamamayan ng United States ang naroroon. Ngunit kahit may ganitong pananaw ang Amerika, ay hindi pa rin ito nagbibigay ng opisyal na garantiya sa seguridad ng Ukraine na isang malaking alalahanin para sa mga opisyal ng gobyerno sa Kyiv. Sa kanyang late-night address matapos ang pulong sa Saudi Arabia ay sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky na ang usapin ng seguridad ay pag-uusapan sa hinaharap. Subalit habang wala pang kasiguruhan tungkol dito, nananatiling mahina ang posisyon ng Ukraine kung sakaling hindi sundin ng Russia ang kasunduang tigil putukan. Sa kabila ng lahat ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga partido, ay isang kasunduan naman ang naabot. Matapos ang pagpupulong ay nag-post si US Secretary of State Marco Rubio sa X o dating Twitter kung saan sinabi niya, isang hakbang na lang tayo palapit sa pagpapanumbalik ng matibay na kapayapaan para sa Ukraine. Nasa kamay na ngayon ng Russia ang susunod na hakbang. Gayunpaman, habang may posibilidad na ang Russia ay tumugon sa kasunduan, posible rin itong tuluyang tumanggi sa mga kondisyong inilatag ng United States at Ukraine. Kung mangyayari ito, ay maaaring magkaroon ng mas matinding alitan sa pagitan ng Moscow at Washington na maaaring magdulot ng mas malalim na komplikasyon sa international diplomatic relation. Sa huli, ang lahat ng usapang ito mula sa tigil putukan hanggang sa usapin ng teritoryo, seguridad at yamang mineral ay umiikot sa isang mahalagang tanong. Handa ba talaga si Vladimir Putin na pumasok sa isang tunay na kasunduan sa kapayapaan? O ginagamit lamang niya ang mga negosasyong ito upang palawigin pa ang kanyang kontrol sa Ukraine habang pinapanatili ang kanyang impluensya sa international stage? Habang patuloy ang negosasyon, isang bagay lang ang malinaw, nasa kamay pa rin ng Russia ang magiging kapalaran ng tigil putukan. Kung paano ito magwawakas, tanging oras lamang ang makapagsasabi. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang kasunduan sa pagitan ng United States at Ukraine ay hindi na tumutok sa mga mineral resources.
Ayon sa pahayag ng White House noong March 19, 2025, inilipat na ang focus patungo sa pagkamit ng pangmatagalang kasunduan sa kapayapaan sa pagitan ng Ukraine at Russia sa halip na sa naunang napag-usapang kasunduan sa mga mineral at likas na yaman. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito ay nananatiling hindi malinaw ang magiging tugon ng Russia sa iminungkahing tigil putukan. Ayon sa mga ulat, si Pangulong Vladimir Putin ay naglagay ng mga kondisyon na maaring hindi katanggap-tanggap sa Ukraine at sa mga kaalyado nito, tulad ng pagtigil ng mga pag-atake sa infrastruktura ng enerhiya ng Ukraine kapalit ng paghinto ng supply ng armas mula sa kanluran at mobilisasyon ng Kyiv. Samantala sa rehiyon ng Kursk ay nagkaroon ng mga makabuluhang pagbabago sa kontrol ng teritoryo. Noong August 2024 ay nagsagawa ang mga Ukrainian forces ng isang malaking offensive operation sa rehiyon ng Kursk sa Russia na nagresulta sa pagkontrol ng humigit kumulang 1,000 square kilometers ng teritoryo at 74 na mga pamayanan. Gayunpaman, sa mga sumunod na buwan ay nagsagawa ang Russia ng mga contra-offensive upang mabawi ang mga nawalang teritoryo. At noong March 12, 2025 ay iniulat na ang mga Russian forces ay muling nakontrol ang lungsod ng Sudzha sa rehiyon ng Kursk na dating hawak ng mga Ukrainian forces. Ang pagbawi ng Sudzha ay nagdulot ng mga katanungan tungkol sa epekto ng pansamantalang paghinto ng pagbabahagi ng intelligence ng United States sa Ukraine sa kakayahan ng huli na ipagtanggol ang kanilang mga posisyon sa rehiyon. Pero sa kabila ng mga hamong ito, ay patuloy ang mga pagsisikap ng United States at Ukraine na makamit ang isang pangmatagalang kasunduan sa kapayapaan. Ang mga negosasyon ay nagpapatuloy at umaasa ang magkabilang panig na ang iminungkahing 30 days na tigil putukan ay magiging unang hakbang tungo sa isang mas matibay at pangmatagalang solusyon sa hidwaan. Sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia, katulad ng nabanggit kanina ay muling nagbigay ng suporta ang United States sa Kyiv sa pamamagitan ng pagbabalik ng military aid at pagbabahagi ng intelligence. Ayon kay Eitvydas Baharunas, isang Lithuanian diplomat na nagbigay ng pahayag sa Center for European Policy Analysis, ang desisyong ito ng Amerika ay lalong nagpagalit sa mga matitigas na taga-suporta ng Russia. Sinabi niya, agad na naglabas ng matinding reaksyon ang mga pro-war Russian bloggers at ang iba sa kanila ay itinuring ito bilang isang pagtatraidor ng Amerika. Dagdag pa niya, ang muling pagbibigay ng Amerika ng armas at impormasyon sa Ukraine ay lalo pang nagpasiklab sa galit ng mga ultranationalist ng Russia. Ngunit ano nga ba ang magiging epekto ng hakbang na ito sa hinaharap ng digmaan? Kung tatanggihan ni Pangulong Vladimir Putin ang kasunduan sa tigil putukan, mas lalo lamang niyang magagalit ang United States na tiyak na lalo pang titindig sa panig ng Ukraine. Ngunit kung papayag siya, ay maaring magsimula na ang formal na negosasyon upang pansamantalang itigil at marahil ay tuluyang wakasan ang digmaan. Habang patuloy na sinusubukan ng Estados Unidos at Ukraine na pigilan ang agresyon ng Russia, nananatili pa ring isang palaisipan kung magiging favorable ba ang kasunduang ito sa kanila sa pangmatagalang panahon. May mga nagsasabing ito ay isang masterstroke ng Amerika at Ukraine, isang strategic plan na naglalagay ng matinding pressure sa Russia. Sa pagbalik naman ng military aid at intelligence, ay pinapalakas nito ang depensa ng Ukraine na maaaring pigilan ng anumang bagong offensive operation mula sa Moscow. Ngunit mayroon ding ibang pananaw na nagsasabing maaaring manipulahin ni Putin ang kasunduang ito upang makuha ang gusto niya. Kung sakaling gamitin niya ang kasunduan upang makakuha ng mas maraming konsesyon mula sa Amerika, ay posibleng siya pa rin ang magwagi sa dulo. Lalo na kung magamit niya ang kasalukuyang administrasyon ng United States sa pangunguna ni Pangulong Trump upang mapaboran ng Russia sa anumang negosasyon. Sa puntong ito ay hindi pa tiyak kung saan hahantong ang kasunduan sa tigil putukan. Ito ba ay isang tagumpay para sa Ukraine at United States o isang patibong na maaring magamit ng Russia upang makuha ang gusto nito? Sa kapapasok lang na balita, muling nagpalitan ng mga airstrike at drone attacks ang Russia at Ukraine sa kabila ng isang kasunduang di umano'y magtitiyak ng pansamantalang pagtigil ng mga pag-atake sa mga energy facility. Ang nasabing kasunduan ay napagkasunduan sa isang mahigit 2 oras na pag-uusap sa telepono sa pagitan ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia at Pangulong Donald Trump ng United States. Ipinahayag ng Washington na ito ay isang mahalagang tagumpay, lalo na't inaasahan na ang pagpapatuloy ng negosasyon sa Jeddah, Saudi Arabia sa darating na linggo.
Subalit sa kabila ng positibong tono ng mga opisyal na nagpahayag ng kanilang suporta sa kasunduang ito, marami pa rin ang nananatiling nagdududa kung tunay nga ba itong magiging daan patungo sa isang mas malawak na tigil putukan. Ayon sa mga ulat, halos kasabay lamang ng pagtatapos ng tawag ni Trump at Putin ay biglang umalingaw-ngaw ang mga sirena ng air raid sa buong Ukraine. Indikasyon ng panibagong serye ng offensive operation. Dito sa Odessa ay nagliparan ng mga Shahed drones sa himpapawid at nagdudulot ng takot sa mga residente na patuloy na nakaririnig ng pagsabog. Hindi rin ligtas ang ibang bahagi ng bansa. Sa rehiyon ng Sumy ay isang hospital ang tinamaan ng drone strike dahilan upang masira ang ilang bahagi ng gusali at magdulot ng matinding pagkabahala sa mga doktor at pasyente. Samantala, isang 60 years old na lalaki ang naiulat na nasugatan sa Kyiv matapos tamaan ng shrapnel mula sa isang pagsabog. Bukod pa rito, patuloy ang walang humpay na pagpapaputok ng artillery at paggamit ng glide bombs sa mga battle line, isang indikasyon na sa kabila ng kasunduan, ang digmaan ay hindi humihinto, kundi mas lalo pang umiigting. Sa puntong ito ay malinaw na ang kasunduan ay may limitadong sakop lamang. Ayon sa impormasyon mula sa Kremlin, pumayag umano si Putin na hindi atakihin ang mga pasilidad ng enerhiya ng Ukraine sa loob ng 30 days basta't gagawin din ng Ukraine ang pareho. Ngunit sa realidad maraming eksperto ang naniniwala na ang hakbang na ito ay isang strategic plan lamang ng Russia upang magbigay ng impresyon na may ginagawa silang hakbang patungo sa kapayapaan habang patuloy pa rin nilang pinalalakas ang kanilang offensive sa iba pang bahagi ng bansa. Sa ganitong klaseng sitwasyon ay hindi nakapagtataka kung bakit maraming mamamayan sa Ukraine ang hindi kumbinsido sa sinasabing historic agreement na ito. Kaugnay pa nito, isa naman sa mga residente ang nakapanayam. Siya ay si Tatiana, isang 38 years old na medic na hindi maitago ang kanyang pagkadismaya. Ayon sa kanya, paano natin paniniwalaan na magiging mas ligtas ang mundo kung hanggang ngayon ay patuloy pa rin nating naririnig ang mga pagsabog? Ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng malalim na pangamba ng maraming Ukrainians, hindi lang dahil sa posibilidad na mas lumala pa ang sitwasyon, kundi dahil sa kawalan ng katiyakan kung kailan talaga matatapos ang bangungot ng digmaang ito. Para sa karamihan, tila isa lamang itong pampulitikang hakbang upang mapanatili ang imahe ng mga lider sa pandaigdigang antas, habang ang mga sibilyan ay patuloy na namumuhay sa takot at kawalan ng seguridad. Sa kabila ng ipinagmamalaki ng parehong panig ng administrasyon ni Trump at ng Kremlin na ito ay isang malaking tagumpay, ang realidad sa lupa ay nananatiling madilim at puno ng pangamba. Ang patuloy na pagpapaputok ng armas, ang mga drone strikes na hindi natitinag, at ang lumalawak pang labanan ay patunay na ang anumang kasunduan sa papel ay maaaring hindi magkaroon ng tunay na epekto sa mga taong nasa gitna ng sigalot. Kung patuloy lamang ang ganitong sitwasyon ay mas magiging mahirap para sa mga ordinaryong mamamayan na maniwala na may posibilidad pang dumating ang isang tunay at pangmatagalang kapayapaan.